Siya po ay isang maliit na babae. Halos 5 feet ang kanyang taas. Siya ay nakasuot ng isang puting habito ng mga madre na may kulay asul sa gilid ng kanyang damit. Ang kanyang pangalan ay si Teresa. Subalit, sa streets ng Kolkata, ang tawag sa kanya ay si Mother. Yung mga manunulat ay sasabihin at isusulat na yung kanyang presensya lamang ni Mother Teresa ay binago na ang kanyang kapaligiran. Para doon sa mga tao na naglalakad na kasama niya, siya daw ay lumalakad ng mabagal. Subalit hindi dahil sa kawalan ng pagkakaapura, kundi dahil ang pag-ibig daw, ang tunay na pag-ibig, kailanman hindi nagmamadali. Hindi niya ninais na maging santo. Hindi niya ninais na magkaroon ng katanyagan, ng legacy, o na siya ay i-revere ng mga tao. Siya ay isang simpleng babae na kung tatanungin niyo siya, ay sasabihin niyang siya ay isang babae na sumagot ng oo sa Diyos. Sumagot ng oo sa pag-ibig at tawag ng Diyos. Yung kanyang pag-oo, yung oo, yung matamis na oo, iyon ang naging dahilan kung bakit ang mundo ay nagbigay pansin. At minsan, ang sabi ng mga tao, ang pag-ibig daw ay nagkatawang tao. Yumuko ng mababa, lumuhod sa mga eskinita, inipon ang mga may sakit, inaliw ang mga naghihingalo, at hinawakan ang kamay ng mga taong hindi nahahawakan. Ang pag-ibig niya ay hindi malayo at hindi pansamantala. Sa halip, ang pag-ibig niya ay lumalapit sa iba at pagkatapos doon ay nananatili. Sa mahigit na 50 taon, si Mother Teresa ay nabuhay ng pag-ibig. At habang dumadami ang pag-ibig na kanyang ibinibigay, ay lalo namang dumadami ang pag-ibig na kanyang tinatanggap. Yung mga historians, hindi sila makahanap ng mga salita kung paano nila i-explain yung buhay ni Mother Teresa. Ang sabi ng iba, ito daw ay sacrificial. Ang sabi ng iba, ito daw ay radikal. Ang sabi ng iba, ito daw ay banal. Subalit marahil, ang katotohanan ay mas simple at mas malalim at mas pamilyar sa ating lahat. Marahil si Mother Teresa, kilala niya kung sino ang pag-ibig. At mula sa pag-ibig na kanyang kinikilala, ay nakatanggap din siya ng matinding pag-ibig. Isang pag-ibig na tapat at pag-ibig na matatag. Isang pag-ibig na ayaw magpapigil. Ang pag-ibig ay hindi lamang naging marka ng buhay ni Mother Teresa. Ang pag-ibig ang kumilos sa kanya. Ang pag-ibig ang naging dahilan upang makita ang hindi nakikitang Diyos sa nagmamasid na mundo. God is love. At ngayong umaga, mga kapatid, ay susuriin natin ang napakaganda at napakamangha at revolusyonaryong pahayag na ito. God is love. Ano ang ibig sabihin nito sa konteksto ng Biblia
kung saan ito ay napapaloob at ano ang ibig sabihin nito sa akin at sa atin ngayon sa panahong ito na maaaring tayo ay medyo stress sa ating mga trabaho. Iba-iba ang level ng satisfaction at dissatisfaction sa ating mga personal na buhay. Pagod, medyo distracted, at umaasa na yung mensaheng ito ay hindi tatagal ng sobrang haba. Ang Diyos ay pag-ibig. Kung ang Diyos ay pag-ibig, ang kasunod na tanong, anong klaseng pag-ibig ang Diyos? Ang pag-ibig, mga kapatid, sa pinaka-plain na kahulugan nito ay nangangahulugan na merong nagmamahal at merong isang bagay o isang taong pinagbibigyan ng pagmamahal na ito. Hindi pwedeng mag-exist ang pag-ibig ng nag-iisa lamang. Kailangang may nagmamahal at may pagbibigyan ng pagmamahal. Nag-agree po ba kayo? Kung ang Diyos ay pag-ibig, anong klaseng pag-ibig ang Diyos? At tayong mga Kristiyano, maaaring alam natin o hindi, alam natin sa ating isipan o alam natin sa ating puso. Ang sagot natin sa tanong na yan, ang Diyos ay Trinity. Father, Son, and Spirit. Isang God, isang Diyos na may tatlong persona at nabubuhay sa isang komunidad. Ang perpektong pag-ibig ay palaging umiiral sa kaibuturan ng Diyos. God is love. God is Trinity. Brother Alex, parang napakalalim naman ng statement na yan. Parang ang hirap namang ipaliwanag kung bakit love is Trinity. Let me try to explain it this way. Ang bawat relihiyon, ang bawat philosophy, ang bawat spirituality, at minsan kahit yung mga personal na pananaw natin, lahat yan ay tumututok para bigyan pansin ang apat na mahalagang tanong. Apat na mahalagang tanong ng buhay. At maring kayo din, habang kayo ay nag-iisip at nakatingin sa langit, ay tinanong nyo na yung sarili nyo sa apat na bagay na ito. How did we get here? Paano ba tayo dumating dito? What has gone wrong? Anong nangyari? Bakit nagkamali? Paano natin ito tatama? How do we fix it? Ano ba ang magiging itsura kapag ka ito ay naiayos na? In short, ang bawat isa sa atin ay naghahanap at sinusubukan nating i-address ang creation, ang fall, ang redemption, at saka ang renewal. At sa pamamagitan ng apat na lente na ito, ay iimbestigahan natin ang claim ni John na ang Diyos ay pag-ibig. Simulan natin, mga kapatid. Maliwanag ba yung problem statement natin sa umagang ito? Iimbestigahan natin kung bakit ba ang Diyos ay pag-ibig at bakit ba ang Diyos, tayong mga Kristiyano, ang claim natin na ang Diyos ay Trinity. Ang pag-ibig ay ang Father, the Son, at ang Holy Spirit. Simulan natin, mga kapatid. How did we get here? Yung creation. Yung opening lines ng Genesis, ipinapakita niya na tayo ay merong God, na tayo ay merong triune God. Triune. Ibig sabihin, merong Father, Son, and Spirit. May tatlong persona ang ating Diyos. Nag-iisang Diyos na ang pagkakakilanlan ay isang maayos na komunidad na nagbibigay ng pag-ibig.
Yung mga sumulat ng Biblia, ay they went out of their way to make this claim. Sinasabi nila na bago pa nagkaroon ng paglikha, ay meron ng Father, Son, and Spirit. At ang Father, Son, at Spirit na ito ay active lahat sila sa paglikha doon sa Genesis. So every one of the persons of of our God is present and active during creation. At ito ay mahalaga, mga kapatid, dahil ang Genesis ay nagmula sa nung unang panahon, no, ang mga kasabayang storya ng paglikha ay kineklaim nila na ang mundo daw ay nilikha sa pamamagitan ng kapangyarihan. Yung mga Diyos na sinasabi noong ng mga ibang tao ng panahon na yon, dinedepict nila na ang mga Diyos daw ay nag-aaway-away at ang mga Diyos ay nag-aaway-away upang subukan at talunin kung sino ba sa kanila ang pinakamakapangyarihan sa lahat. So ganyan yung konteksto. Noong mga panahon na yon, ang sabi ng isang tribo, yung Diyos namin ang pinakamakapangyarihan sa kalahat dahil tinalo niya yung lahat ng inyong Diyos. Subalit ang Genesis ay naiiba. Sapagkat sa Genesis ang sinasabi niya, sa kaibuturan ng personalidad ng ating Diyos ay hindi kapangyarihan kung hindi pag-ibig. Ulitin ko. Na sa Genesis, pinapakita ng mga biblical authors na sa kaibuturan ng personalidad ng ating Diyos, hindi kapangyarihan kung hindi pag-ibig. Kung kaya't ang ibig sabihin nito, mga kapatid, na ang motibo ng creation, na kaya nilikha ang tao, ay hindi upang ipakita ng Diyos na siya ay makapangyarihan. Ang creation, tayo ay nilikha ng Diyos upang ipakita niya ang kanyang pag-ibig. Na ang pag-ibig, na ang pagbabahagi ng pag-ibig, iyan ang motibo kung bakit tayo nilikha. Hindi tayo nilikha ng Diyos upang kanyang gawing alipin. Nilikha tayo ng Diyos dahil meron siyang 3 persona at ang 3 personang ito, dito umaapaw ang pag-ibig. Mahal ng Ama ang anak at ang banal na Espiritu ang nagbabalot sa pag-ibig na ito. At dahilan sa pag-ibig na ito, ay nilikha ang tao. Tayo ay resulta ng overflowing love ng ating Diyos. Ang mga alipin, mga kapatid, ay nagtatrabaho dahil sila ay pinwersa na gawin ang mga bagay na ayaw nilang gawin. Tayo, mga kapatid, ay nilikha sa imahe ng Diyos. Tayo ang mga tagapagdala ng imahe ng Diyos. At tayo ay gumagawa at nakakatagpo ng ligaya sa gawaing ibinigay sa atin ng Diyos. Kung ang dahilan ng inyong pagkakalikha ay dahil sa kapangyarihan, lahat tayo, mga kapatid, tayo ay alipin. Subalit kung ang dahilan ng ating pagkakalikha ay dahilan sa pag-ibig, tayo, mga kapatid, tayo ay nakakatagpo ng ligaya sa gawaing ibinigay sa atin ng Diyos. Creation. Nilikha ka ng Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. Sa pangalawa, what went wrong? Diba? Anong nangyari? And this brings us to the fall. Sa Genesis 3, nung bata ako,
meron akong konsepto na yung fall, no, si Adan at saka si Eva, ang image na pumapasok sa utak ko ay para bang yung ahas. Sinasabi kay Eva na, Eva, kainin mo na yung prutas na yan. Diba? Subalit kung inyong babasahin ang Biblia, kung babasahin nyo ang Genesis, never na sinabi ng serpent, never na sinabi niya na kainin mo yung prutas. Kung hindi, ang ginagawa ng serpent, ang ginagawa ng mandaraya, ay unti-unti, binabago niya yung pagkakakilala ni Eva sa Diyos. Unti-unti, ay tinatanggal ng serpent yung pagtitiwala ng Diyos kay Eva. Tingnan natin. Ang sabi niya sa Genesis 3:1, did God really say, talaga bang sinabi ng Diyos? Diba? Hindi niya sinabi na kainin mo, di ba? Talaga bang sinabi ng Diyos? Ang serpent, mga kapatid, ay dinadaya tayo. No, unti-unti niyang nilalason yung ating pag-iisip upang tayo ay mawala ng tiwala sa Diyos. Yung serpent, never once na sinabi niya kay Eva na kainin ng prutas. Kung hindi ang sinabi niya, dadayain kita at yung resulta ng pandarayang ito ang magdadala sa iyo sa kasalanan. Ang claim ng Genesis, mga kapatid, ay lahat ng kamalian sa mundo, malaki man yan, katulad ng mga giyera sa Middle East, no? Yung pagpatay sa mga tao sa Gaza, yung pagkagutom sa South Africa, yung COVID-19, at yung mga systemic na injustice, hanggang doon sa pinakadetalye at maigsi at personal na mga pagkakamali, yung nararamdaman nyo na anxiety, yung nararamdaman nyo na insecurity, yung inyong bang laging paghahanap kung sino ba talaga ako, at yung pag-imbento ng inyong sarili maliban sa ginawa sa inyo ng Diyos. Ang lahat ng yan ay resulta ng pandaraya patungkol kung sino ba ang Diyos at ano ba ang ibig sabihin na makilala siya ng lubusan. Lahat ng mali sa mundo ay kaya niyong iugnay dahilan sa kawalan natin ng tiwala sa Diyos at kawalan natin ng relasyon sa Kanya. Kung kaya mga kapatid, ang pagtama sa mundo ay nakasalalay sa pagdiskubre natin kung sino ba ang tunay na Diyos at papaano natin ibabalik yung relasyon natin sa Kanya. Parang na-move na tayo. Nasa third point na tayo, Beach. Okay? Sige, para ma-catch up natin, no? Beach, yung fall. Tapos na tayo sa fall. So how do we fix it? Paano natin ito itatama? Well, ang sagot, mga kapatid, hindi natin ito kayang itama at hindi natin ito maitatama. Subalit yung Diyos, kaya niya at ginagawa niya. Sa biblical story, si Jesus ang nag-fulfill nung pagtubos sa ating mga kasalanan. Yung redemption, mga kapatid, ay nangangahulugan na yung isang bagay na nawala, yung isang bagay na ninakaw, ay ibabalik muli doon sa kanyang tamang pagmamayari, kung sino man yung may-ari sa kanya. Noong mga 1970s, dito po sa Cavite, particular dito sa Imus, ito naman kwento lang sa akin ni Pastor Ding. Uso daw dito sa Cavite
yung nakawan ng mga sasakyan. At yung isa sa pinakasikat na tulisan, na magnanakaw, yung kapitbahay ni Kuya Leo sa Malagasang, si Nardong Putik. At sabi nila, kapag ka ang sasakyan mo daw ay nanakaw, ang unang gagawin mo, pupuntahan mo si Nardo. At sasabihin mo kay Nardo, Nardo, gusto kong tubusin yung aking sasakyan. Magbabayad ka at ibabalik sa'yo yung nawala mong sasakyan. Ganyan kasimple, mga kapatid, yung konsepto ng redemption. Ganyan kasimple at ganyan din kalalim. Yung creation ay kinuha sa Diyos ng manliling lang, subalit ito ay biniling muli, ni-redeem ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Ni-redeem, tinubos ng Diyos ang creation at tinubos niya tayo. Kung kaya't yung pag-ibig ng Diyos, yung pag-ibig ni Jesus sa kanyang Ama, galing sa Spirit noong creation pa, ay naibalik sa atin. Binili yan at tinubos ng pag-ibig at ng buhay ni Jesus. Tinubos yan ni Jesus. Well, ano yung tinubos ni Jesus? Tinubos ni Jesus yung pag-ibig. Tinubos niya yung pag-ibig na nawala. Kung kaya't ang pag-ibig, mga kapatid, kung kaya't tayo ngayon ay pwede nang maging image bearer uli ng ating Panginoon. Kung dati, tinanggal at nilinlang tayo para yung imahe ng Diyos ay hindi natin mai-reflect, dahilan sa pagkakatubos ng ating Diyos, yung pag-ibig na yan ay binalik sa atin. Sa pamamagitan nito ay makikilala natin muli ang Diyos. Sa Biblia, mga kapatid, ang malimit na ginagamit na paghahalin tulad o pagsasalarawan ng salvation ay ang adoption. Yung pag-ampon. Naalala ko, maraming taon na yung lumipas na sinelebrate namin yung dedication ni Andre. Si Andre, mga kapatid, ay inampon ni Sister Lay at ni Brother Joey. Si Andre ay ipinanganak sa merong mga tragic na sirkumstansya sa buhay. Kung kaya't maraming iba't ibang sakit, mentally at physically si Andre. At ito ay kanyang minana dahilan lamang sa siya ay sinilang dito sa mundo. Subalit nung particular na araw na yon, nung sinelebrate naming mga magkakaibigan, yung pag-dedicate ni Lay at ni Joey kay Andre, kinuha ni Lay at ni Joey si Andre at ginawa nilang kanila. At simula nung araw na yon, yung buhay ni Andre, yung buhay na kanyang minana ay nabago at isinulat ng kakaiba, isinulat sa istorya na nakarelasyon kay Lay at saka kay Joey. Bagong pangalan, bagong identity, at bagong inheritance. Panguli, renewal. What will it look like when it's all done? Ano bang itsura nito? Ano bang itsura kapag ka lahat ay na-redeem na ng ating Panginoon? Sabi ni Jesus, bago siya hulihin at ipako sa krus, sabi niya, Ama ko, nais ko na itong mga ibinigay mo sa akin, tayong kanyang mga anak, nais ko na sila ay makasama ko at nais ko na makita nila ang aking kaluwalhatian.
makasama ng Diyos at makita ang kaluwalhatian ng Diyos. Sa pinakamalalim na ninanais ng ating Panginoong Hesus, bago siya mamatay, ang inisip niya, ikaw at ako. Ninais niya na tayo ay kanyang makasama at makita natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Ano yung ating makikita at ano yung ating ma-experience kapag natapos na ang lahat ng ito? God's glory, yung kaluwalhatian ng Diyos. Okay. Malalim na naman, Brother Alex. Ano ba ibig sabihin ng God's glory? Sa Biblia, mga kapatid, in Exodus, yung unang lumabas yung kaluwalhatian ng Diyos. Pagkalabas ng mga Israelita sa Ehipto, sila ay nabalot ng ulap. At dito sa ulap na ito, dinescribe na ito daw ang presensya ng Diyos. Ito daw yung kaluwalhatian ng Diyos. At ang ulap na ito ang nagbigay ng kapayapaan. Ito ang nagbigay ng pag-asa. Ito ang nagbigay ng ligaya. Despite hirap na hirap yung mga Israelita at hindi nila alam kung saan sila pupunta, ang presensya ng Diyos ang magbigay ng pag-asa at nagbigay ng kaligayahan sa kanila. Sa John chapter 1, the Word became flesh and made His dwelling among us. Ang Panginoong Hesus bumaba sa langit, nagpunta sa lupa at nakasama natin. At ang Panginoong Hesus, siya ang embodiment ng kaluwalhatian ng Diyos. Naalala nyo nung binabtay siya ni John the Baptist? This is my Son, in whom I am well pleased. Nakita at naranasan ng tao ang kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ng ating Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Diyos na si Jesus. Nakasama natin siya at nakita natin kung paano ba magkaroon ng isang tunay na relasyon sa ating Panginoon. Kung paano mamuhay ang ating Panginoong Hesus. Iyan, mga kapatid, ang example ng tunay na pag-ibig. Iyan yung nawawalang pag-ibig natin. Sa buhay ni Jesus, ano ang nakita natin? Nakita natin ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. Okay, that's the biblical context. Anong ibig sabihin nito sa akin? Sa araw-araw nating pamumuhay, ano ba ang ibig sabihin at paano ba nakakonekta na God is love? Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, ang kahulugan nito sa ating buhay. Everything. Lahat ng nangyayari sa atin, lahat ng ginagawa natin, lahat kung paano tayo mamuhay, lahat nakaangkla dyan sa statement na yan. God is love. At para makita natin ito, ay i-relate natin yung ating pinag-aralan sa atin kanina sa ating mga buhay. Paano ba natin sa isa sa buhay today? Balik tayo sa creation. No? Bago pa nagkaroon ng creation, ang Diyos ay pag-ibig. At ang creation ay overflow ng pag-ibig ng ating Panginoon. At tayo, mga kapatid, ay imahe ng Diyos at imahe ng pag-ibig na yan ng Diyos. Sabi ni Pastor Ding, wag ko daw gawin, pero gagawin ko na din. Tingin kayo sa kaliwa. Tingin kayo sa kanan. Nakikita nyo ba ang imahe ng Diyos? Ang mga imahe, mga kapatid, ay nilikha
upang isalarawan ang isang bagay. Kung ikaw ay sculpture at gagawa ka ng skulptura, gagawin mo to para i-display at ipakita kung ano yung mga bagay patungkol dun sa ginawan mo ng sculpture. Ang Diyos, nilikha ka sa kanyang imahe. Nilikha ka ng Diyos para i-display at i-reflect at i-communicate sa buong mundo kung sino ang Diyos, kung gaano siya kabuti, at gaano ba ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng isang malalim at malawak na pag-ibig ng Diyos. Nung ako po ay lumalaki, may image sa akin ng Diyos na kaya daw ako nilikha ng Diyos upang ang Diyos ay purihin at upang ang Diyos ay pasalamatan. And I think that is true. But that is also a simplification of bakit ba tayo nilikha ng Diyos. Hindi ka nilikha ng Diyos para ikaw ay gawing alipin. Nilikha ka ng Diyos para magbahagi ng pag-ibig. The next time na may magtanong sa inyo, bakit ba na ako nandito at ano bang mangyayari sa akin pag natapos na ang lahat? Pag-ibig. Isang tuloy-tuloy at hindi mapaghusgang pag-ibig. Tayo ay mga buhay na larawan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu. Isang Diyos na mayroong 3 persona. At kung hindi tayo ganyan, kung hindi tayo imahe ng Diyos, ang resulta, mga kapatid, ay identity crisis. Meron kang identity crisis. Huwag nyo nang sabihan yung katabi nyo na, Brad, may identity crisis ka. Okay. So yan ang relation sa atin. Tayo ay imahe ng Diyos. Diba? Yan yung ibig sabihin yan. Nilikha tayo ng pag-ibig at tayo ay imahe ng Diyos. Okay, punta tayo sa fall. No? What went wrong? Anong kinalaman nito sa akin? Bakit ba yung Trinity? Bakit ba itong pag-ibig na to ng Ama, ng Anak at ng Espiritu ay hindi lamang isang technical na doktrina, kung hindi ito ay personal para sa akin? Kasi mga kapatid, kung papaano mo ini-imagine ang Diyos, kung papaano mo nakikilala ang Diyos, kung papaano mo nakikilala yung nasa kaibuturan na personalidad ng Diyos, yan ang magdidictate at magsasabi kung paano ka makikirelate sa ating Panginoon. Ulitin ko. Kung paano nyo nakikilala ang Diyos, ganyan kayo magre-respond sa Diyos. Merong isang tatay na merong 2 anak. Si Eki at si Adele. Isang umaga, nagulat yung tatay. Yung kanyang isang anak, maaga gumising, niligpit yung kanyang higaan, nilinis yung kwarto, at binati siya, "Good morning, Dad." Very masayang-masaya. At hindi lang yun. Lumabas ng bahay, nilinis yung kotse. Pagkalinis ng kotse, nagluto ng agahan. Hinugasan yung pinggan, nilinis yung bahay, at yung kanyang kapatid na isa na nahihirapan dun sa kanyang math subject, tinuruan, hindi sinupladahan. Tuwang-tuwa yung tatay. Pagdating ng gabi, lumapit yung kanyang anak. Sabi nung tatay, "Very good, anak.
napakaganda ng ginawa mo ngayong maghapon. Sabi niya, sabi ng anak, thank you, Dad. Pwede mo ba akong ibili ng cellphone? Yung pangalawang anak, nagulat din yung tatay. Kinabukasan, yung pangalawang anak naman, niligpit yung higaan, nilinis yung kwarto, naglinis ng kotse, naglinis ng bahay, nagluto, tinulungan yung anak, at saka napakabait at napakagalang. Sabi ng tatay, ano kaya gusto nito? Laptop o cellphone? Pagdating ng gabi, sabi ng tatay sa anak, anak, very good. Maganda yung ginawa mo ngayong araw na to. May gusto ka ba? Ganyan ng tatay. Sabi ng anak niya, Dad, wala akong gusto. Naglinis ako ng bahay. Kasi, nung isang araw, nag-basketball ako kasama ng mga kaibigan ko. Napagkwentuhan namin yung mga tatay namin. Yung mga tatay nila, salbahe. Pinapalo sila. Kinukutusan. Hindi nagbibigay ng pera sa nanay. Pero ikaw, Dad, iba ka. Minamahal mo kami. Nag-sacrifice ka para sa amin. Naglinis ako ng bahay, Dad. Dahil mahal mo kami. Kung ano ang pagkakakilala nyo sa Diyos, ganyan kayo magre-responde sa Diyos. Kung ang pagkakakilala nyo sa Diyos, ang Diyos ay nagpaparusa, hindi ka gagawa ng kasalanan dahil ayaw mong maparusahan. Kung ang pagkakakilala nyo sa Diyos, ang Diyos ay nagre-reward sa mga mabubuting bagay, gagawa ka ng mabuti dahil gusto mo ng reward. Subalit mga kapatid, ang lahat ng iyan, lahat yan ay pandaraya na ginagawa ng dyablo sa ating isipan. Ang Diyos natin ay pag-ibig. Lahat ng gagawin natin, hindi natin gagawin dahil ayaw nating maparusahan o dahil gusto nating magkaroon ng reward. Lahat ng ginagawa natin dahil ang Diyos ay pag-ibig. Lahat ng mali sa mundo nag-uugat dahil ang dyablo binago niya yung kaisipan natin sa Diyos. Hindi nangangahulugan, mga kapatid, na sasamantalahin natin ang Diyos. Maling pagkakaunawa pa rin yan sa ating Diyos. Ang pinakalubos na buhay, ang pinakamalalim na kalayaan, lahat yan, mga kapatid, lahat yan ay nagdedepende at lahat yan ay nakasandal kung ano ang pagkakakilala mo sa Diyos at ano ba yung ibig sabihin na ikaw ay merong relasyon sa Diyos. At panghuli, this brings us to redemption. Sa John chapter 16, ang sabi ng ating Panginoong Yesus, the Holy Spirit will not speak on His own authority. He will take what is mine and declare it to you. Ang sabi niya, lahat daw ng sa akin ay ibibigay ng Holy Spirit sa inyo. Bilang mga anak ng Diyos, yung Holy Spirit ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos. At ano ba yung binigay sa atin ng Holy Spirit? Ano ba yung meron si Jesus na tayo ay meron din? Dahil tayo ay mga image bearer ng ating Panginoon.
Una, God's love. Yung pag-ibig ng Diyos, ibinuhos niya sa ating puso sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Marami sa atin, mga kapatid, ang pagkakakilala natin sa Diyos ay sa dalawang bagay. Alam natin sa ating mga utak at alam natin sa ating mga puso. Yung ating pagkakakilala natin sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga intellectual, yan yung mga nababasa natin. Subalit, mga kapatid, ang banal na Espiritu, siya ang nagbibigay ng experience sa atin kung ano ba yung mga nalalaman natin tungkol sa Diyos. Sa madaling salita, yung Holy Spirit ang nagsasabi sa atin mula sa pagkakaalam natin, mula on the head, no? Alam natin sa pagkakaalam natin nung turo ng banal ng ating Panginoong Hesus, inilalagay yan sa ating mga puso upang ito ay magligtas at maging foundation ng ating mga buhay. Ang sabi ni Jesus, tinuturo ni Jesus na ang ating Diyos daw ay parang isang ama ng alibughang anak. Na kahit na anong kasalanan ang ginawa natin, ay iniintay niya pa rin tayo na lumapit sa Kanya at ibalik yung nawalang relasyon. Nabasa natin yan sa Bible. Subalit yung banal na Espiritu, yan ang nagbibigay katotohanan sa lahat ng ating binasa. As high as the heavens are above the earth, so great is His love for those who fear Him. Nabasa natin yan sa Bible. Subalit yung Holy Spirit, ang Holy Spirit ang nagiging dahilan upang ang pag-ibig na ito ay maging totoo sa atin. Siya yung nagpapa-experience sa atin ito. As far as the east is from the west, so far as He removed our transgressions from us. Nabasa natin yan sa Bible. Hindi mo matatapos yung pag-ibig ng yung pagbibigay ng awa ng ating Panginoon. Subalit yung banal na Espiritu, ang banal na Espiritu ang nagbibigay ng katotohanan dyan sa kaawaan na yan na binigay sa atin ng Diyos. Pangalawa, God's power. God's power. Sabi ng ating Panginoong Diyos, whoever believes in me will do the very works I've been doing, and they will do even greater things than this because I am going to the Father. Yung supernatural power ng ating Panginoong Hesus, dumadaloy sa banal na Espiritu, at yan ay ibinahagi sa atin. Yung mga kakayahan na magpagaling. Yung kakayahan, ano ba yung mga ginawa ni Jesus nung nasa lupa siya? Nagpagaling ng mga may sakit. Yung mga injustice ay kanyang tinanggal. Kanyang winelcome yung mga stranger sa kanyang pamilya. Hinanap niya at niligtas yung mga nawawala. Minahal ng Diyos yung mga taong hindi kaibig-ibig. Lahat ng ito ay nasa ministry ng ating Panginoong Diyos. At kahit na minsan imposible ang mga bagay na ito, dahilan sa banal na Espiritu, yung mga impractical ay kaya na nating gawin. Pangatlo, God's suffering. Sa lahat naman ng pwedeng ibigay ng Holy Spirit at ng ating Panginoong Diyos, bakit ba pati suffering? Ang sabi sa Romans, we are God's children now, and if we are children at mga tagapagmana ng Diyos at tagapagmanang kasama si Kristo, ay kabahagi tayo ng kanyang mga paghihirap. At kabahagi tayo ng kanyang paghihirap upang tayo ay maging kabahagi din ng kanyang kaluwalhatian. Glory.
Itong salitang ito, di ba? Paulit-ulit kanina. Ano ba ang itsura kapag na-redeem na tayong lahat? Kaluwalhatian ng Diyos. Ang suffering, mga kapatid, ay inherent kasama sa buhay ng ating Panginoong Hesus. Sa Romans 5, sa Philippians 3, at sa John chapter 21, may mga examples kung saan ipinakita ng ating Panginoon kung paano ang kamatayan ng kanyang mga alagad, kung paano ang paghihirap ng kanyang mga pinili ay maitataas at mag-glorify ang ating Panginoon. Glory in suffering. Ito po ay isang biblical pattern. At minsan ito ay disorienting na pattern. Subalit sa simula pa lang ng Biblia hanggang sa Revelation, ang banal na Espiritu ay bumubukal sa paghihirap ng kanyang mga anak. Na ang kaluwalhatian ng Diyos ay naipapakita sa mga paghihirap ng kanyang anak. Yung kaluwalhatian ng Diyos, obvious mga kapatid, kapag nakita natin na tayo ay pinagaling. Subalit equally, ang ating banal na kasulatan ay nangangako na kahit na sa ating mga sakit, kahit na sa ating paghihirap at sa ating kamatayan, ang bawat isa dito ay precious sa ating Panginoon. At ang bawat isa ng ating sakit, ng ating paghihirap at ng kamatayan, lahat ng bawat isa na yan ay pupunuin ng Diyos ng kanyang kaluwalhatian. Hindi niya hahayaan na bumagsak sa lupa ang isang patak ng iyong luha na hindi magpapatubo ng binhi sa pagbabalik ng Eden. Hindi hahayaan ng Diyos na kahit isang bahagi ng iyong buhay, ito man ay wasted or ito man ay inialay sa Kanya, as long as ito ay isusurrender natin sa ating Panginoon, gagamitin ito ng Diyos upang ma-reveal ang kanyang kaluwalhatian. Ang Diyos, mga kapatid, hindi niya tayo laging dinedeliver sa ating mga paghihirap. Subalit, ang Diyos, pumapasok siya sa ating mga paghihirap at pinupuno niya ng kanyang kaluwalhatian. Pinupuno niya ng kanyang presensya yung ating mga sakit. Ang buhay na walang hanggan, mga kapatid, ay hindi lamang mabuhay na walang kamatayan. Yes, yan yun. At yan yung pupuntahan natin pagkasama na natin ang Diyos sa langit. Subalit ang buhay na walang hanggan, yan din ay ang pamumuhay ng lubos dito sa lupa kahit ngayon. Ang ibig sabihin ko, mga kapatid, kahit na nandito tayo sa lupa, kaya nating ma-experience ang langit. We can experience heaven in this earth. And this brings us to renewal. Paano ba natin ma-experience yung langit dito sa lupa? And we go back to our teaching text. John chapter 4. Dear friends, since God loved us, we also ought to love one another. If you want to experience heaven on earth, love one another. No one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us, and His love is made complete in us.
Ang pag-ibig ng Diyos ay nagiging kumpleto kapag ka ibinibigay natin ito ng malaya, gaya ng malayang pagtanggap din natin ito. God's love is made complete when we practice generosity in giving. God's love is made complete when we take care of the poor. God's love is made complete when we forgive our brothers or sisters. Maraming nagsasabi na ang pagiging disipulo ni Jesus, hindi mo kayang ibigay yung wala sa iyo. At mayroong katotohanan dyan sa sentimentong iyan. Subalit equally, sa kaharian ng Diyos, hindi mo maaaring panatilihin sa iyo ang hindi mo kayang ibigay. Kung gusto mong magkaroon ng pag-ibig, dapat mong ibigay ang pag-ibig. At marahil ang pinakamalalim na paraan na maibahagi natin ang langit sa lupa ay hindi lamang, mga kapatid, ang patungkol sa kinabukasang pupuntahan natin, kundi sa isang kasalukuyang relasyon at bukasyon sa ating Panginoon. Ang sabi ni Mother Teresa, we are called not to be successful, but be faithful. Hindi ka tinawag ng Diyos para maging isang successful na Christian. Tinawag ka ng Diyos para maging faithful. At ang katapatan na yan, ang matatag na araw-araw na pagsabi ni Mother Teresa ng oo sa pag-ibig. Oo sa pag-ibig ng Diyos. Yan ang nagbigay ng pagbabago sa kapaligiran na kanyang ginagalawan. Ang pag-ibig, mga kapatid, kapag ka ito ay nararanasan, hindi mo ito maipipigilang maipahayag. Ulitin ko, mga kapatid. Kung nakaka-experience kayo ng pag-ibig, kung ang na-experience nyo ay tunay na pag-ibig, hindi nyo mapipigilan itong maipahayag. At yung kabaligtaran niyan ay totoo. Kung hindi kayo makapagpahayag ng pag-ibig, totoo bang naranasan nyo ang pag-ibig? At yan ang aking panalangin, mga kapatid. At yan ang aking pinaniniwalaan. At yan ang nais na mangyari ng Diyos dito sa all generations at sa ating buhay. Na ang pag-ibig ay yumabong at lumawak sa ating puso. Dahil ang Diyos, nais niya na mas lalo mo pang malaman at maunawaan ang kanyang pag-ibig. Tayo pang lahat ay tumaya. Liwanag sa dilim.
minamahal, ibigin natin ang isa't isa sapagkat ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Ang sino mang umiibig ay anak na ng Diyos at nakikilala niya ang Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at maging mapagbiyaya sa iyo. Ibaling nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Amen. Amen. Amen.